Taong 2001 nang ang mom ko mag-decide na kami ay kunin niya sa dakong ito ng Madrid, Spain para dito na namin ipagpatuloy ang aming pag-aaral. And at the same time, makasama din namin siya. Nung sinabing Spain, siyempre, andun yung excited ka na ang iyong ine-expect pagdating mo sa ibang bansa, iba yung environment, very peaceful, at masarap ang buhay. Pero sa kalaunan, paglipas ng mga araw, paglipas ng mga taon, nasabi ko sa sarili ko na parang wala ring pinagbago. Hi, this is Calle Perez Galdos. Dito po ako tumira sa loob ng 6 na taon when I was 13 years old. Dito ako dinala ng mami ko nung kami ay kinuha galing sa Pilipinas. My parents are separated. Ang daddy ko ay nagtatrabaho sa Thailand as a musician. So sa madaling salita, mami ko lang talaga ang bumubuhay sa amin noong panahon na yun. Nagtatrabaho siya as housekeeper. Ang trabaho niya is from Monday to Friday in the afternoon. Malungkot yung konting panahon ko lang nakakasama mami ko. At syempre, naghahanap ako ng atensyon at kalinga din ng isang magulang. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit siguro ibinaling ko sa mga barkada ko. Dahil akala ko doon sa barkada ay mas magiging peaceful. Sa barkada ay mapupunan yung aking pagkauhaw sa kalinga ng isang magulang. Pero hindi pala. Dahil sa tuwing uuwi ako ng bahay, yung kalungkutan nandun pa rin eh. Sa pag-uwi ko ng bahay, yung pagkauhaw sa presensya ng magulang ko nandun pa din. Na-meet ko sila sa Plaza Vasquez de Media, na kung saan ay maraming mga fellow Pilipino katambay din doon. Hanggang sa yon, na-develop yung friendship at hanggang sa sama-sama kaming natuto sa maraming kalokohan, gaya ng pag-iinom. And then one time, kaming magkakaibigan, in-approach kami nung nakatatanda naming kakilala. Sabi nila, baka gusto nyong subukan ang mag-take ng cocaine. Tapos, nagtingin lang kaming magkaibigan. Parang, okay, sige. Subukan natin kung ano ba ang epekto niyan. Tapos doon, nagsimula na parang nagiging sa isang linggo, isang beses, tapos nagiging padalas na ng padalas. Hanggang sa halos hindi na kami nakokontento doon sa drugs na yon. Gusto naming i-explore pa kung ano pa yung mga drugs na pwede naming subukan. Hindi ko na namamalayan na unti-unti nang sinisira ng droga ang buhay ko hanggang sa namalayan ko na lang halos ang buhay ko ay pariwara na. Tayo ngayon ay nasa lugar na Gran Via. At itong pinto na nasa likod ko ay dating kilalang bilyaran, pangalan ay Shooters. Sa lugar na ito, talamak ang prostitusyon, droga, at marami ring kaguluhang nagaganap sa lugar na ito. Ang lugar din na ito ay lugar na kung saan ako nagbebenta ng droga. Parang biruan lang kaming magkakaibigan na bakit di natin subukang mamuhunan. Then, try nating magtulak para yung panggamit natin, hindi tayo
ang bibili, kundi yung pera natin iikot lang. At that time, may mga namit akong drug lords. Siguro nung mga panahon na yon, nasa edad 16, 17 ako nun. Hanggang sa yun, mas lalong lumawak yung aking connection, mas lalong marami akong nakilala, na nung una talagang saganang-sagana sa pananalapi, sa mga material na bagay. Kahit nga magulang ko nagtataka dahil nung mga panahon na yon, wala talaga akong trabaho dahil nag-quit ako sa job ko. Pero nakikita niya, may 2 motor ako, nabibili ko ang gusto ko. Halimbawa, cellphone, damit, sapatos, o kung ano man yung maisipan kong gusto ko. Nakikita ng mami ko na, saan kaya kumukuha ng pera to? Hindi niya alam na ako ay na-involve na sa ganung gawain. Ang pinaka-worst point nung mga panahong ako ay involved sa ganung gawain, ayun yung mga panahon na halos yung pangbenta na dapat ay magiging pera at mairirimit ko doon sa drug lord, ay halos nauubos ko na rin. Halos na ipamimigay ko sa mga kaibigan ko, hanggang sa unti-unti akong nababaon ng utang sa kanya. Hanggang sa pinagtatangkaan na nila ako na gawa ng masama. Dahil nga sa pagkakaalam nila, na alam ko na ang kalakaran, alam ko na ang proseso kung paanong dumarating ang droga dito. Kaya siguro sa pag-aakala nilang sila isusumbong ko sa otoridad, parang iniisip nila, kailangan na nating to. Pero salamat sa Diyos dahil doon ko naging karanasan na ang Diyos ay totoong nag-iingat. This is Plaza Vasquez de Media. Ito ay lugar na kung saan madalas kaming nagiinuman. Dito rin ako natutong magdroga, gumawa ng maraming mga kaguluhan. At sa lugar din na ito, madalas na nakikita kong dumadaan ang mahal na Pastor Tess dyan sa kalye na yan, papunta doon sa building na yon para mag-house-to-house Bible study. May karanasan na ako sa Diyos, pero talagang hindi ko magawang mapagtagumpayan yung aking mga bisyo, yung aking mga kahinaan. Kaya lagi akong bigo na makalapit sa Kanya. Yun na yung time na nagsisikap na din ako na makaiwas. Nagsisikap na rin akong umalis doon sa circle na yon. Doon naman ngayon, nagiging hingahan ko yung pinsan ko. Na ngayon ay si Pastor April. Sa kanya ko rin sinasabi kung ano nangyayari sa akin. Nandito po tayo sa Sol, sentro ng Madrid. At dito po ako dati nagtatrabaho taong 2006, 2007. At sa ganitong shop din po ako nagtatrabaho sa isang waffle shop as part-timer. At yun din yung mga time na nagkakaroon kami ng encounter ng pinsan ko, si Brother Nomel. Dahil lagi niyang dinadaanan yung lugar namin kapag meron siyang errands. At doon ko din nakita yung itsura niya, yung malaking pagbabago sa kanya. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang susulpot doon sa tindahan. Tapos tuliro, parang laging aligaga, parang laging may sasaksak sa likod niya. At sobrang payat. Yung buhok niya ay bland na hindi mo maintindihan. Yung itsura, yung pananamit niya, ang dilim ng mukha niya, halatang-halata na talagang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. At minsan, hihingi siya ng makakain dahil siguro sa pagod, sa gutom, sa ginagawa niya. So yun yung mga encounter po namin na kung saan doon ko din siya nakakausap. At hindi ko siya tinitigilan na paalalahanan na manumbalik sa Panginoon at sana makita niya yung kalagayan niya ngayon.
makita niya yung sitwasyon na kinaroroonan niya that time. During that time na nasa work ako, doon din siya madalas na dumadaan. Siguro pagkagaling niyang gawin yung mga errands niya. Kasi according to him, naging dealer siya at courier ng drugs. So yun yung parang pinaka-zone niya, na dadaanan niya para gawin yung mga bagay na inuutos sa kanya ng kinabibilangan niyang grupo. At doon din yung time na bibigyan ko siya ng pagkain dahil nakikita kong pagod na pagod siya, gutom na gutom siya. Yung itsura niya talagang nakakaawa. Tuliro, hindi mo maintindihan kung lagi ba siyang high alert na may bigla na lang sasaksak sa likod niya. Sinasabi niya lagi siyang may baong kutsilyo sa bag in case na ganun yung mangyari. So talagang napakagulo ng sitwasyon niya that time. Tapos isang araw, nung mga panahong ako ay nakatambay sa Plaza Vasquez de Media, may mga tao akong nakita na yun pala sila ay mga missionary na nag-house to house Bible study. Tapos, may isang pagkakataon na yung kaibigan ko, naimbitahan ako. At yun yung araw na nakita ko rin yung mga missionary na yon na madalas kong nakikitang dumadaan doon. At yun yung time na ako ay nakapakinig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nung araw na mapakinggan ko ang pangangaral ng Ebanghelyo, masasabi kong mayroong kakaibang kapangyarihan na mas makapangyarihan pa kaysa sa drogang aking natikman noon, dahil ito talagang hindi mo maipaliwanag kung ano yung iyong nararamdaman sa loob ng pagkatao mo. Kaya nung time na yon, inalok ako ng mahal na Pastor Tess na magpabautismo, and I decided to be baptized. After baptism, nakadama ako ng kapayapaan, kagalakan, at kakaibang pagnanasa sa puso ko na talagang iwanan na yung aking mga bisyo, ako'y tuluyan ng maglingkod sa Diyos. Yun yung masasabi kong karanasan ko. May mga pagkakataon na kahit yung mga dati kong kaibigan, parang pilit nilang gustong bumalik ako sa kung ano yung dati kong kalagayan. At may mga pagkakataon din na parang yung dati kong gawain ay natutukso ka o nagmumulto na muli mong balikan. Pero masasabi ko, mas pinili ko na talaga ang maglingkod sa Panginoon. Kaya ngayon, masasabi ko, nais kong makatulong sa mga taong nasa ganung kalagayan, kung papaanong ipinaranas ng Diyos sa akin yung makapangyarihang transformation. Kaya ngayon ako ay isang ganap ng pastor, mayroon na akong pamilya, mayroon na akong 2 anak, at yung girl of my dream, finally binigay din ng Diyos sa akin. At mula nang ako ay naging manggagawa, na bigyan ako ng pagkakataon na makapagmisyon sa iba't ibang panig ng Europa. At ngayon ako ay nakabalik sa dakong ito ng Madrid, Spain, hindi bilang isang adik, hindi bilang isang pusher, kundi bilang isang mangangaral ng Panginoon. At ngayon ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon at pagkakatiwala na maging translator ng aming minamahal na global evangelist, Bishop Jonathan Santos Ferriol, upang aming dalhin ang mensahe ng tunay na kapayapaan sa bawat tao. Purihin ang Panginoon.